Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may likha sa tao at nilikha niyo po kami na inyong kalarawan at kawangis, dakilang Diyos. Nilikha mo ang tao sa simula pa upang ang tao'y gamitin, O Diyos, sa paggawa ng kabutihan. Nang sa daigdig na ito, O Diyos, umiral ang kabutihan na nais mo, Panginoong Hesus. Muli, dakilang Diyos, narito po kami ngayon lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag at patuloy na inilalapit namin sa iyo ang aming puso, dakilang El Shaddai, at aming hinihiling. Pakalinisin mo po kami sa mga taglay naming karumihan. Sa lahat, O Diyos, ng aming nagawang pagkakasala, linisin mo kami, Panginoong Jesucristo, sa pamitan ng banal mong dugo. At aming dalangin, dakilang Diyos, manahan ka sa bawat isa po sa amin. Gawin mo kaming isang sisidlan, O Diyos, isang sisidlan na kung saan ikaw ang pumuno sa amin. Nang ang kabutihang taglay mo, O Diyos, kabutihang pumuno sa bawat isa sa amin at kabutihan, O Diyos, na mahayag sa araw-araw naming gawain. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Samahan mo kami sa aming pagtitipon ngayon at aming dalangin, ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng bawat isa na lumalapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata 12, simula mga talata 13 hanggang sa susunod na mga talata. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Sinong gustong mabuhay na hindi na nagkukulang habang nabubuhay? Amen. Di ba? Ang sarap nun, di po ba? Sarap mabuhay ng ganon, mga kapatid, na alam mo habang nabubuhay ka sa daigdig po na to, hindi ka magkukulang. Amen? At yan ay mangyayari sa buhay po natin. Amen? Dahil meron tayong Diyos na handang magkaloob ng lahat ng ating pangangailangan sa oras ng ating mga pangangailangan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sige po, lahat po ng ayaw magkulang habang nabubuhay ay pwede nang maupo. Ayan. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo nagkakatipon ngayon at ang salita ng Diyos ay muli natin mapag-aralan, muli natin mapapakinggan upang muli ang kalakasan na galing sa Kanya ay patuloy po na dumaloy sa buhay po natin. Kalakasan ba sa buhay nyo ang salita ng Diyos? Amen. Na mga kapatid, dito po sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, ang sabi po dito mga kapatid ay, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen? Sa Ebanghelyo natin, meron po ditong taong lumapit sa Panginoong Hesus at ang sabi sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, "Kausapin mo nga yung kapatid ko o utusan mo yung kapatid ko na yung mana ko'y ibigay sa akin." Amen? Ibig sabihin, may magkapatid na nag-aagawan sa mana. May kapatid na ayaw ibigay sa kanya, ibigay yung mana na para sa kanyang kapatid. May kapatid naman nung sandali na yan na kung saan gusto nang makuha ang kanyang mana. Amen? Kaya hindi natin matanaw kung sino ba talaga yung sakim sa dalawa na ito o yung kapatid na ayaw ibigay yung mana ng kanyang kapatid o yung kapatid na nagmamadali lang na wala pa sa panahon gusto nang makuha ang kanyang mana. Amen? Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo nung sandali na yan,
Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya ang hinirang para mamagitan sa dalawang iyon patungkol sa kanilang kayamanan. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, nung sandali na yan, mayroong paalala ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Amen? Kapag ang kasakiman ang sa pong umiiral sa buhay ng bawat isa po sa atin, ang kasakiman po mga kapatid, kapag siyang namumugad sa puso po natin, ito po ay tukso para tayo gumawa ng masama. Amen? Tukso po ito para po tayo ay makagawa ng masama, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po diyan, ang pagiging sakim ay sabi po ay ang pagiging dukha sa paningin ng Diyos. Amen? Pagiging dukha ito sa paningin ng Diyos. Sinong gustong maging mayaman sa paningin ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Amen? Dahil ang pag-iral ng kasakiman sa buhay po ng tao ay ang pagiging dukha sa paningin ng ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Minsan po mga kapatid, ay nagiging sakim ang maraming tao pagdating sa karangalan. Amen? Karangalan, mga kapatid, na minsan po mga kapatid ay gusto ng tao siya lagi ang magaling. Kapag may nakakahigit sa kanya, mga kapatid, ang tao po nito minsan mga kapatid ay ayaw niyang mayroong mas nakakahigit sa kanya. Gusto niya siya laging magaling. Amen? Siya lagi pong magaling, ayaw na kung saan. Ito yung mga tao, mga kapatid, na ay ayaw minsan tumanggap ng pagkatalo. Amen? Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Mga tao na makikita po natin na kapag po may mga taong mas nakakahigit sa kanya, ang tanaw niya sa taong iyon, kaaway, hadlang, kung ituring niya, tila bagay kaagaw sa kanyang buhay, di po ba? Pero kapag yan po ang tingin natin sa mga tao sa ating paligid, mga kapatid, kaagaw natin sa ating buhay, kaagaw po mga kapatid sa mga karangalan na gusto nating makamit, mga kapatid, hindi magiging masaya ang buhay mo. Amen? Hindi magiging masaya ang buhay mo kapag may nakikita kang tila baga mas nakakalamang po sa'yo. Hindi sasaya ang buhay po natin. Pero kung ang tingin natin lahat na sa paligid po natin, mga kapatid, ay mga taong dapat nating mahalin, magiging mayaman ka sa paningin ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga tao na minsan ayaw maagawan ng karangalan sapagkat minsan gusto nila sila lang ang matuwid. Sa paningin ng Diyos, sa paningin ng tao, gusto nila sila lang ang matuwid. Kaya minsan yan yung mga tao na makikita po natin, mga kapatid, ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ang laging tama. Kapag ikaw ang laging tama, ikaw ang laging dapat masunod. Amen? Kaya kapag ang tao, ang tingin sa sarili, siya po ay laging matuwid, yan yung mga tao na minsan, mga kapatid, ay hindi po yan tumatanggap ng anumang payo. Bagkus ginagawa niya ay kung ano ang kanyang gusto. Amen? Pero alam niyo po minsan, kapag kayo minsan ay kung kailangan nyo magpasya, diba? At hindi po kaya mayroong gusto kayong gawin pero hindi kayo makapagpasya kung dapat yung gawin ba iyon. Mga kapatid, minsan magtanong din kayo sa kaaway nyo. Humingi kayo ng advice sa mga kaaway nyo. Iba na yung minsan yung may kontra sa buhay natin eh. Kasi kapag ang hihingian mo lang ng payo, yung mga sulsol sa buhay mo, di po ba? Minsan mga kapatid ay magagawa mo minsan yung mga gawain na kung saan ay minsan padalos-dalos. Amen? Pero kapag may kumukontra, mas maganda na kasi natitimbang mo lahat kung alin talaga yung tama. Ano? Pero minsan, dahil po minsan ang tao, tingin niya na lang sa kanyang sarili, siya ang tama, siya ang laging matuwid. Kaya minsan, yan ang tao na hindi na natututo makinig sa kanyang kapwa. Amen? Bagkus kung ano ang kanyang naiisip, anong kanyang nagugustuhan, yun ang para sa kanya ang dapat gawin. Amen? Sa atin po mga kapatid, sa Panginoong Hesus, minsan may mga tao na kung saan ay sakim sa papuri. Meron bang mga ganun?
Di ba, sakim sa papuri, mga kapatid, na tila baga ay may mga tao na gusto niya lagi siya na lang ang pinupuri. Maalala niyo po si Cain at saka si Abel? Di po ba? Nung naghandog sila sa Diyos, nalugod ang Diyos sa handog ni Abel. Hindi siya nalugod sa handog ni Cain. Di ba? Kaya nung malugod ang Diyos sa handog ni Abel, nagalit po si Cain. Kaya anong ginawa ni Cain? Isang araw, sinikap ni Cain na ang kanyang kapatid ay patayin. Amen? Kita niyo po yan, na kung saan mga kapatid ay minsan yung gumagawa ng mabuti ay gusto nating sirain para lang yung mga papuri ay mapunta lang po sa atin. Amen? Wala namang masama po doon Basta tama lang ginagawa mo, bakit hindi? Amen? Pero kung hindi naman talaga karapat-dapat yung ating ginagawa, huwag ka na maghangad pa ng papuri. Bagkus kung anong nakikita mo sa iba na kung saan nakikita mo maganda na dapat tularan na lang natin. Walang masama sa nanggagaya, basta ang ginagaya mo, tama at mabuti. Amen? Kaya sabi nga pulutin mo yung mabuti, itapon mo yung mali o hindi mabuti. Amen? Kaya walang masama na kung saan mayroon po tayong nakikita sa iba na mas maganda na hindi natin dapat kainggitan, kundi dapat natin tinutularan. Amen? Nang sa ganon yung kabutihang ginagawa ng taong iyon ay patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng mga kagaya po natin na kung saan ay naghahanga ding magawa yung mabuting tulad ng kanyang ginagawa kaysa kainggitan natin minsan. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos. Marami sa atin minsan sakim sa pag-ibig. Meron bang ganon? Sakim sa pag-ibig. Yan yung mga taong makasarili. Amen? Kapag sabing sakim sa pag-ibig, yan yung mga tao na sarili lang ang mahal. Mga taong makasarili na walang ibang iniintindi kundi pang sariling kapakanan. Kung mayroon mang inuuna, lagi ay ang sarili. Amen? Kaya ang tao na kung saan makikita po natin mga kapatid ay sakim sa pag-ibig dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang sarili mga kapatid. Yan yung mga tao na bago gumawa iyan, tinitiyak niyang may kapalit. Amen? Kasi hindi siya papayag na lugi siya. Amen. Ikaw ba naman papayag kang malugi ka? Hindi ka dapat papalugi, di po ba? Pero yan yung tao na kung saan sakim sa pag-ibig, mga kapatid, na kung saan sa bawat gagawin po ng tao na to, tinitiyak niya na dapat ay mayroong kapalit. Gagawin niya lang ang isang mabuti kapag ito ay mayroong kapalit. Kaya hindi niya po, madyan po natin makikita minsan mga kapatid na wala sa puso ng taong iyan ang talagang gagawa ng mabuti para sa kanyang kapwa. Gagawa lang yan ng mabuti para sa kanyang kapwa, minsan pakitang tao. Amen? Bakit pakitang tao? Kasi mayroon po iyon kapalit, kaya niya lang gagawin iyon. Hindi naman po yan lingid sa atin. Di ba? Lalo na pag dumarating po yung malapit na eleksyon sa atin, marami nagpapanggap na mabuti. Di ba? Pakitan tao. Di po ba? Totoo po yan. Pero pag nakuha na yung kanilang minimithi sa atin, wala nang kilala. Tapos tayo naman, mag-aaway-away tayo kahit hindi tayo kilala ng mga yun. Amen? Di po ba? Yung atin minsan magandang relasyon dahil lang sa kanila minsan nasisira. Pero kung titingnan mo, hindi ka naman talaga kilala ng taong ipinaglalaban mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa atin po mga kapatid, sa ating Jesucristo, lahat ng kabutihang ginagawa minsan ng tao po ito ay pakitan tao kasi bakit po? Wala naman talagang pagmamahal. Ginagawa na walang pagmamahal sa kanyang kapwa, kundi ginagawa lang dahil sa kanyang sariling kapakanan. Kaya yan ang mga taong walang ibang hinahangad, kundi pang sariling kaligayahan. Amen?
Kasi kapag nagmamahal ka, hindi lang pansariling kaligayahan. Dapat pati yung minamahal mo, nadudulutan mo ng kasiyahan. Amen? Kasiyahan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ay ang ganito mga kapatid, na minsan ang tao po ay kapag yung kanyang pinahahalagahan ay ang kanyang sarili lamang, hindi yan titigil na gawin ang lahat para na kung saan ay makuha ang lahat na makapagpapasaya po sa kanya, na kahit may masira pang ibang tao. Amen? Wala siyang pakialam doon sapagkat para sa kanya ang mahalaga lang ay yung kanyang sarili. Nakakita na ba kayo ng ganon? Diba? Kahit minsan sa atin, minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, maging sa atin minsan tahanan, iba-iba minsan ang pag-uugali. Amen? Meron minsan mga kapatid makikita mo minsan kahit sa isang tahanan, minsan makikita mo, meron mga ganyong uri minsan na pag-uugali, may mga kapatid mapagsamantala. Amen? Kapag sa may pangangailangan andyan, kapag ikaw ang lalapit, diba? Maraming dahilan, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa ganun pa man, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ito pong pinakamaganda lang po para po sa atin. Na ang sabi po, para tayo magiging mayaman sa paningin po ng Diyos, huwag tayo magiging makasarili. Amen? Huwag tayo magiging makasarili, kundi pahalagahan din natin ang kapakanan ng iba. Ang sabi ni Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatay 3, ang sabi po diyan, pahalagahan nyo rin ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang para sa inyong sarili. Amen? Anong sinasabi po dito ni San Pablo? Na minsan gumawa naman kayo na hindi lang na kung saan dahil may kapalit. Amen? Minsan gumawa din naman kayo na kung saan ay may pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Amen? Para sa kapakanan ng iba. Hindi po madali gawin po yan mga kapatid sa ating Jesucristo, lalo na minsan dumarating din sa punto na tayo din po ay nangangailangan. Amen? Nasa panahon na tayo nangangailangan, minsan may lalapit sa iyo na ganito rin may pangangailangan. Di po ba? Pero mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan po dumarating po yan sa buhay po natin. Pero diyan po minsan nahahayag yung pagiging bukas ng puso ng isang tao para sa kanyang kapwa. Kasi minsan may mga taong masasabi natin, isusubo na lang, ibibigay pa. Amen? Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo na minsan tinanggihan ka na. Amen? Dahil may pangangailangan. Pero minsan matapos katanggihan, minsan andyan dyan, sumusunod sa iyo humahabol. Amen? Na tila bagay, handa pa rin ibigay at isakripisyo nung sandali na yan kung anong mawawala sa kanya, matugunan lang yung ating pangangailangan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi nga po, gawin ninyo ang mabuti. Kung anong ginawa sa inyo ng iyong kapwa na mabuti, mas palitan nyo na masigit na kabutihan. Amen? Kaya kapag yan ang iiral sa buhay ng bawat tao, na naririto po habang tayo nabubuhay, kung lagi natin tinatanaw mga kapatid, ay hindi lang kung ano yung makukuha natin sa ating kapwa, na kung saan nakikipagmabutihan tayo sa ating kapwa, kasi dahil mayroon tayong makukuha po sa kanila, na matapos natin makuha yung ating pong pakay sa kanila, hindi na natin sila kilala. Iniiwasan na natin sila. Amen? Pero anong sinasabi po ni San Pablo? Kung anong kabutihan ginawa sa iyo ng iyong kapwa, ang sabi po, masangarin mo na mas kabutihan pang maibalik mo sa kanya doon. Amen? Na kapag yan ang iiral sa buhay po ng bawat isa po sa atin, wala pong kasakiman na mamamayani sa puso ng bawat tao. Amen? Bawat gagawin natin ay kayamanan para sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon, malakas na papuri sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Minsan, sakim ang tao sa kayamanan. Amen.
Sakim na sa kayamanan, sakim pa sa kapangyarihan. Amen? Kanina, di po ba may sinasabi si Father, naaalala yung sinabi kanina ni Father, yung mga kagaya ng pag-ibig na makasarili. Ano? Di po ba? Makasarili, lahat na lang gusto ibigin. Makasarili ba yon? Lahat na lang gusto ibigin. Di ba? Yun nga lang ang problema, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Sabi nga ni Bishop, no, nag-aaral kami, sabi ni Bishop, love one another. Ano? Di ba? Kaso lang ginagawa, love another one. Ano? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan, ginagawa natin ito. Bakit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi minsan, meron lang tayo kasing gustong makuha. Amen. Na dahil lang sa gustong may makuha ka, wala kang pakialam kung meron kang masisirang buhay. Meron kang masisira na iyong kapwa. Kaya napakasarap na kung saan dati panuntunan na natin yan sa buhay natin. Kasi dati gawain ko rin yan Wala akong pakialam kung masira ka. Amen? Lalo na noon pagdating sa trabaho talagang sulutan ng trabaho. Sulutan ng trabaho, sulutan ng kliyente. Di ba? Anong gagawin mo? Minsan maninira ka talaga, makuha mo lang iyon. Amen? Makuha mo lang yung kalooban ng kliyente po na yon, mga kapatid. Minsan, kinakailangan mo gumawa ng mga istoryang hindi maganda, makasira ka lang. Amen? Nagiging trabaho ko yan mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Pero dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dahil po yan bunga ng kasakiman sa mga bagay o kayamanan na gusto nating mapa sa atin sa daigdig pong ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang kasakiman sa mga bagay meron po sa mundong ito ay palatandaan ng kawalan natin ng pagmamahal sa Diyos. Dahil ang sabi, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Amen? Palatandaan po yan na kung saan, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, kawalan natin ng pag-ibig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang kasakiman mayroon sa daigdig po na itong umiiral sa puso ng tao ay nagpapakita ng kawalan po natin ng tiwala sa Diyos. Amen? Bagkus ang ating tiwala minsan, mga kapatid, ay nakatuod doon sa magagawa ng mga bagay po na to. Walang kasiyahan habang ang tao'y sakim sa mga bagay sa daigdig na to, wala siyang kasiyahan. Bakit? Habang may nakikita ka sa iyong kapwa na wala sa iyo, hindi ka magiging masaya. Dahil lahat na mayroon sa kapwa mo na wala sa iyo, sisikapin at sisikapin mong makuha. At hindi ka sasaya habang wala iyan sa buhay mo. Kaya ang taong sakim sa kayamanan ay hindi pagmamay-ari niya ang kayamanang taglay niya, kundi siya ang pagmamay-ari ng kayamanang taglay niya. Amen? Sasabihin sa iyo ng kayamanan mo, huwag kang papayag, mawala ako sa iyo. Amen? Sasabihin sa iyo ng kayamanan mo, huwag kang patatalo, gamitin mo yung lakas ko. Amen? Kaya minsan anong ginagawa ng tao? Kung ano sinasabi ng kayamanan niya sa kanya, na magagawa sa kanya ng kanyang kayamanan, na dapat niyang panghawakan, yun ang pinanghahawakan ng tao. Pag sinabi ng kanyang kayamanan, gamitin mo ang lakas ko, huwag kang patatalo, siguro naiintindihan niyo po iyon. Amen? Lumaban ka sa lahat ng paraan. Amen? Gamitin mo ang lakas ng kayamanan ito para huwag kang matalo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo na minsan alipin tayo niyan. Hindi tayo ang gumagamit minsan ng kayamanan, tayo ang ginagamit ng kayamanan. Kaya minsan kung anong ginugusto ng kayamanan pong ito ipagawa sa atin, yun ang ating ginagawa. Amen? Sasabihin sa iyo ng kayamanan, kahit mag-asawa ka ng 3, kaya mong buhayin, andito lang ako.
Di ba? O anong gagawin mo? Di ba? Kayang-kaya naman ng kayamanan meron ka. Kaya kang kayamanan minsan sinusunod natin. Amen? Siyang umaalipin sa atin. At walang kayamanan na tinuturuan kang gumawa ng mabuti. Iisa lang ang kayamanan na nagtuturo sa tao na gumawa ng mabuti, ang Diyos lamang. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri para sa ating Penso Kristo. Pero ang nais po ng ating Diyos, tayo po ay maging mayaman sa paningin ng Diyos. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, Talata 8, ang sabi po diyan, mapalad ang taong mahabagin. Mapalad ang taong mahabagin sapagkat kahahabagan siya ng Diyos. Amen. Kahahabagan siya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung tunay na pagiging mayaman sa paningin ng Diyos. Amen? Ang pagiging mahabagin. Dahil po, ang pagiging mahabagin, mga kapatid, ay pagpapakita ng puso ng Diyos na mayroon sa atin. Amen. Pagpapakita iyan ng puso ng Diyos na mayroon po sa atin, mga kapatid, na sa bawat ginagawa nating mabuti po, mga kapatid, ayon po sa kalooban ng Diyos ang napaparangalan. Amen? Ang Diyos ang siyang nahahayag at nakikita sa bawat isa po sa atin. At ito ang dapat maramdaman ng lahat ng tao. Hindi maramdaman ng mga tao. Hindi dapat yung kayamanan, mga kapatid, ang magagawa ng tao, ang maramdaman ng tao sa buhay niya. Dapat ang maramdaman ng tao sa buhay niya ay yung ginagawa ng Diyos na mabuti. Amen? At nahahayag lang yung ginagawa ng Diyos na mabuti, mga kapatid, kung mayroong mga tao na kung saan ang puso mayroon ang Diyos ang siyang ninanais taglayin sa kanyang buhay. Amen? Pusong mahabagin, ang sabi po ng Diyos, ito po yung kailangan ng bawat isa po sa atin. Ang Diyos po, kapag ang Diyos ang nahabag sa atin, sagana ang Diyos. Ang sabi nga po dyan, mga kapatid, hindi sakim ang Diyos sa pagmamahal. Amen. Hindi sakim ang Diyos sa pagmamahal. May pagkukulang ka na, mamahalin ka pa ng Diyos eh. Amen. Nangangalunya ka na, sasabihin pa ng Diyos, lumapit ka sa akin eh. Diba? Nakapatay ka na iyong kapwa, punong-puno na ang puso mo ng galit sa iyong kapwa, pero ang sinasabi ng Diyos, kailangan mo ako, lumapit ka sa akin. Hindi tayo tinataboy ng Diyos. Sagana magmahal ang Diyos, hindi po sakim ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Amen? Ang Diyos hindi sakim sa kabutihan. Amen? Sagana ang Diyos, mga kapatid, sa kabutihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tayo po, para sa Diyos po, tayo ang tunay na kayamanan ng Diyos. Tayo ang tunay na kayamanan para sa Diyos. Bilang tayo ang kanyang kayamanan, hindi sa papayag ng isang katulad mo ay masira. Kaya gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Amen? Gagawin niya ang lahat para po sa iyo. At ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga minamahal niya, matutunan din nating mahalin. Amen. Kung ang tao'y puno ng habag sa puso niya, ang sabi nga po, kung paano ang Diyos nagpapatawad sa isang taong makasalanan, magagawa mo rin patawarin ang taong iyan. Amen. Hindi naman talaga madali magpatawad eh. Sa tingin niyo po, para kay Lord, madali magpatawad? Hindi. Minsan nga, sabi ng Lord sabi ng Panginoong Hesus, kung maari lang nga po, alisin mo na sa akin yung saro ng hirap na ito eh. Amen? Kung inalis yung saro ng hirap na yon, yung kalooban ng Panginoong Hesus na sunod at hindi yung kalooban ng kanyang ama, di wala tayong kapatawaran kasi walang mag-alay ng buhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kita niyo po yung hirap para magpatawad. Kung ano po yung hirap na dinanas ni Kristo, ganun kahirap magpatawad. Pero tiniis niya yung hirap na yon para lang maibigay sa atin yung nararapat na pagpapatawad. Amen? Kaya naiintindihan niya ng Panginoong Hesus eh.
minsan mahirap sa iyo magpatawad. Pero mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ang sabi nga po, kinakailangan yung pusong meron si Kristo makita sa atin. Dahil yung puso meron si Kristo, yan ang tunay na kayamanan sa paningin ng Diyos kapag yan ay taglay po natin. Amen. Yan ang tunay na kayamanan na ang nais ng Panginoong Jesucristo, kayamanan na kung saan, tunay na kung saan, mga kapatid, magiging kapaki-pakinabang. Amen. Sa bawat taong nabubuhay sa daigdig na ito. Sagana siya sa paggawa ng kabutihan. Kaya ang sabi po sa aklat ng Galacia, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Samantalahin ninyo ang paggawa ng mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Pagyamanin natin ito sa puso po natin dahil ito ang tunay na kayamanan sa paningin ng Diyos. Ang taong puno ng kabutihan, ang kanyang puso po ay hindi dukha sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Bakit po? Dahil tatamuhin ng taong iyan ang lahat ng pangako ng Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa po sa amin. Nababatid mo ang laman ng puso po namin. Wala po kaming maililihim po sa iyo. Nais namin, Panginoong Hesus, ang puso mong taglay, ang kabutihan na walang katulad, walang kapantay, nawa maging pusong taglayin po namin. Nang ang buhay na taglay namin sa daigdig na to'y hindi magiging sayang, kundi isang buhay na kung saan makapagbigay sa iyo, Diyos, ng kaluguran, kasiyahan sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng aming ikinabubuhay. Ikaw ang Diyos na walang sawang gumagawa sa amin ng kabutihan araw-araw. Nanais namin, Panginoong Hesus, ang kabutihan pong iyan. Araw-araw ay amin pong magantihan ng kahit maliliit man lang na kabutihan, O Diyos, na maaari naming magagawa sa aming kapwa, O Diyos, para po sa iyong karangalan, para sa iyong kasiyahan. Siyasatin mo, Lord, ang puso po namin at makialam ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ayusin mo, Lord, ang dapat ayusin. Alisin mo ang dapat alisin. Ilagay mo ang dapat ilagay sa puso sa bawat isa sa amin. Patuloy natin kausapin ang Panginoon. Hingi niyo sa Kanya ang nais niyo sa umaga pong ito, sa hapon pong ito. Oh
Dakilang Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng aming patutunguhan. Hindi po namin iyan mararating, O Diyos, na hindi ka namin kasama. Hindi po namin iyan mararating nang hindi kami lalakad ayon sa daan na nais mong lakaran namin, Panginoong Hesus. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ang buhay po namin ay maituwid. Ang mga pagkakamali po namin, O Diyos, ay aming maitama, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoong Hesukristo, nang kami, Panginoon, ay makalakat, O Diyos, sa isang matuwid na pamumuhay, na kung saan, O Diyos, magdadala sa amin sa nais mong pagdalahan sa amin, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, nababatid po namin, hindi isang kabiguan sa buhay ang plano mo sa bawat isa po sa amin. Nais mo kaming dalhin sa isang matagumpay na buhay, O Diyos. Subalit, Panginoong Hesus, kung hindi kami lalakad ayon sa iyong panukala, ayon sa iyong katwiran, hindi po namin mararating ang tunay na tagumpay na inilaan mo po sa amin. Dakilang Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Linisin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo, sa lahat ng aming karumihan. At dalangin namin, Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng matuwid na isipan. Malinis na kalooban, Panginoong Hesus. At dalangin namin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, Ikaw ang maghari sa amin. Ang taglay mong kabutihan, O Diyos, ay dalangin namin ang isang dumaloy sa bawat isa po sa amin. Ang kabutihan mong taglay, Panginoong Hesus, ang isang patuloy dakilang Ama naming nasa langit, pumuno sa puso ng bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, manahan ka sa amin. Manahan ka sa amin. Dalangin namin ang patuloy mong pagtutuwid sa aming buhay. Kung paanong pinadalhan mo, dakilang Diyos, si Haring David ng isang propeta nata na magtutuwid ng kanyang pagkakamali, padalhan mo rin kami, O Diyos, araw-araw ng tao, Panginoong Hesukristo, na magsasabi sa amin ng aming pagkakamali. Magpapaalala sa amin, Panginoong Hesus, ng aming mga ginagawang liko, Panginoong Hesus. Mangusap ka sa amin. Simita ng mga tao, Lord, na nais mong gamitin, maituwid lamang kami, O Diyos. At dalangin namin, patuloy mo kaming bigyan ng puso na handa, O Diyos, kumilala ng iyong salita, kumilala tumanggap ng iyong pagtutuwid, Panginoong Hesukristo, nang marating namin, O Diyos, ang tunay na tagumpay na inilaan mo para sa amin. Salamat, dakilang Ama. Patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan habang kami naririto sa bansang ito. Kalakasan, Ama, patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa po sa amin. At hinihiling ko po, dakilang El Shaddai, ang kamay mong siyang manatiling humawak nawa ng buhay namin habang kami naririto. Ingatan mo kami, O Diyos, at ilayo sa masama't kapahamakan. Salamat, dakilang Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Taas po natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon. At sa habang tinataas, manahimik tayo saglit. Hingin nyo sa Kanya ang nais nyo ngayon. Kausapin nyo ang Panginoong Hesus. Nakikinig po siya sa puso po natin ngayon. Ama naming nasa langit, buhat sa puso mong mahabagin, puso mong punong-puno ng kagandahang loob at kabutihan. Dalangin ko sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkalubong kahilingan ng aking mga kapatid.
Ilagay mo sa kanilang mga kamay araw-araw ang mabubuting bagay na kanilang kailangan at punuin mo, Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay na mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw. At pagpalain mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inang. Salamat, ibinigay niya si Jesucristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inang. Salamat, ibinigay niya si Jesucristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, Manatili tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya ay naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyo'y makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo'y di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako'y kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasaklolohan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantaing ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Hi po mga kapatid, sa February 13 po, anniversary po natin. Hi po. Iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa aming anniversary, 33rd anniversary ng Friday Group. God bless. Thank you.